Isang magandang hapon po sa atin lahat. Happy Lord's Day po sa atin at dito sa on-site at ganun din po sa mga kapatid natin sa online. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo at buksan ang ating mga Biblia sa Old Testament, sa Lumang Tipan o mga Kawikaan, chapter 17, verse 17. Mga Kawikaan, chapter 17, verse 17. Akong nahanap na po natin, sabay-sabay po nating basahin. Okay po? Sige po. Ang kaibigan sa lahat ng panahon ay nagmamahal at ang isang kapatid ay pinanganak para sa kagipitan. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa hapon na ito na aming maririnig na naman ang iyong matamis na pangako, matamis na salita. Nawa ito'y tumimo sa bawat isa sa amin. Tumimo ito na may pagtitimpi, na may pagpapakumbaba. Katulad nga na kay Apostol Pablo. Bagamat siya ay inalipusta, hinurakan, binugbog, at kinaladkad, ngunit siya ay nanatili sa kanyang paninindigan dahil sa iyong salita, Panginoon. Patuloy mo po kami, Panginoong, pabanalin sa pamagitan ng iyong Espiritu sa araw-araw. Nawa ay palagi kaming masabik sa iyong salita. Hindi lamang kami ay dapat mabuhay sa tinapay, nawa kami ay mabuhay sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa paggabay sa amin, lalong pang paglawakin ang aming pananampalataya para sa iyo. Ikaw lamang, Panginoon, ang dapat purihin at luwalhatiin sa lahat ng panahon. Salamat, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang dapat sambahin. Salamat, Panginoon. Amen. At dumako naman tayo sa bagong tipan, sa 2 Corinthians chapter 6, 14 to 18 po. 2 Corinthians chapter 6, 14 to 18. At kung nahanap na po natin, mga kapatid, sabay-sabayonin nating basahin. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. At anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya mga lumalabas kayo kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Patungo na po tayo sa pag-awit ng mga himno. Sige po. Una po natin kakantahin ngayon ay Speak, O Lord.
as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, let it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Let's sing verse 2. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let their truth prevail over unbelief. Speak, O Lord. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Next po natin kakantahin ay I Am Not My Own. Let's sing. The one who made the heavens made my heart and soul. Before I drew a breath, I was loved.
this I know, I belong to the Lord. I am not my own. Let's sing verse 2. And if He has redeemed me, I am not my own. The measure of my worth is His love alone. He declares my standing, and He declares my stay. So I will know myself by the name He gave. I belong to the Lord, though I am not my own. I belong to the Lord, I am not my own. I will honor Him, for this I know, I belong to the Lord, I am not my own. I am not my own, and now my heart is free. Oh, Maker, come and make what you will of me. There is nothing broken that you cannot repair. So, Lord, I live my life in your loving care. I belong to the Lord, oh, I am not my own. I belong to the Lord, I am not my own. I will honor Him, for this I know, I belong to the Lord, I am not my own. I will honor Him, for this I know, I belong to the Lord, I am not my own. Maaari na po tayo mo po. Thank you po no sa awitin na nagpaalala sa atin kung sino na po tayo. Tayo po ay hindi na nagmamay-ari sa ating mga sarili. Tayo po ay tinubos ng napaka at walang maitutumbas na halaga sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So, naway mapuno po ang ating puso ng kagalakan at pagpapasalamat sa isang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos, at yon ay ang pagtubos sa atin. So, sabi mo sa katabi mo, hindi ka na nagmamay-ari ng sarili mo. Okay? Kaya umayos ka na. Okay? So, we praise God. And once again, happy Lord's Day. This will be our evening service and huling pangangaral ng salita ng Panginoon para sa araw na ito. So atin pong buksan ang ating mga Biblia sa libro ng 1 Samuel at tayo po ay dadako sa chapter 18. Kung matatandaan nyo po, may pinabasa po ako sa inyo, pero actually isang verse lang ang atin pong titingnan dito. So, titingnan natin ang 1 Samuel chapter 18 verse 1. 1 Samuel chapter 18 verse 1. Now, bago po tayo pumunta sa usapin na makita natin dito, ay isang paalala po sa atin ang pangangaral po ng salita last Sunday, at ito ay patungkol sa ginagampanan na role ng mga anak. No? And kung mapapansin nyo po, nagsimula po tayo sa role ng isang husband, and pangalawa ay role ng isang wife, next ay role ng isang tatay,
or ng magulang, no? Dalawa na 'yon, diretso na 'yon, magulang. And last Sunday, role ng mga anak. So kung mapapansin niyo po, yung 4 po na 'yon is patungkol po sa relationship. So sa ating series sa ating evening service ay pinag-uusapan natin ang pagdidisiplina. So, meron pong disiplina na dapat nating gawin sa mga relationship at yun nga po yung nabanggit kanina. And sa gabing ito na po yung huling usapin na atin pong pag-uusapan patungkol po sa pagdidisiplina when in terms sa relationship. At ito pong relationship na ito ay ang patungkol sa friendship. So, discipline of friendship. Now, tayo po tumayo at basahin natin ang 1 Samuel chapter 18, verse 1. Nahirapan na ako. Ating basahin. Pagkatapos ay tinipon ni David ang mga tauhang kasama niya at ako po ay nagkamali. 1 Samuel po pala. Sorry po. Okay. Ulitin po natin. 1 Samuel chapter 18, verse 1. Pagkatapos niyang makapagsalita kay Saul, ang kaluluwa ni Jonathan ay napatali sa kaluluwa ni David at minahal siya ni Jonathan na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Tayo po'y magsiupo muli. So again, ito po ay patungkol sa disiplina ng pagkakaibigan. Now, alam niyo po ba ng isa po sa halimbawa ng bakit meron tayong kaibigan? Kasi ang pinakauna at pinaka-perpektong halimbawa ng pakikipagkaibigan na meron tayo ay ang pagkikipagkaibigan ng ating Panginoong Jesus. Now, sinabi niya po sa John chapter 15, nung siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga alagad, sabi niya, kayo'y aking mga kaibigan. No? So, malinaw dito na ang ating Panginoong Jesus ay tinuturing tayo na kanyang mga kaibigan. At bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, ang relasyon na meron ka ay sa Panginoon at sa iglesia. Yun ang dapat niyong unang maunawaan. Bilang mananampalataya, your relationship, first and foremost, ay sa Panginoon. At pangalawa, ay sa iglesia. No, kaya po ang utos na isinulat sa Hebrews chapter 10 verse 25, sabi doon, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. At sino ang tinutukoy dito? Ang mga mananampalataya. Okay? At ang tawag ng pakikipagrelasyon or pakikipagkaibigan sa kapwa Kristiyano, yun po yung sinasabi doon na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Ibig sabihin, hindi lang po para magpalakas sa isa't isa, bagkus atin pong pag-igtingin ang relasyon na meron tayo bilang kapwa Kristiyano. Kaya ang kaibigan na nararapat sa bawat isa na mananampalataya ay kaibigan na may parehong pananampalataya. So if you're going to choose a friend, ito po yung mga qualification at ito po yung disiplina na dapat nating gawin. No? Na sa paghahanap natin ng pagkakaibigan, ito yung mga parang qualifications na dapat po nating i-consider. Ito ay may parehong pananampalataya sa atin. May parehong layunin. At tutulong na mananalangin sa iyo at tutulong na lumago ka sa iyong relasyon sa Panginoon at kaibigan na sasaway sa iyo sa tuwing ikaw ay gumagawa ng mga paglabag sa kalooban ng Diyos at kaibigan na magtutuwid sa iyo. Yun po ang kaibigan na dapat meron ng isang mananampalataya. At isa sa mga example na makikita natin sa Biblia ay ang ating binasa kanina sa 1 Samuel 18 verse 1 na merong pangalan doon at yun ay si Jonathan. So, ibig sabihin, kapag kayo'y makikipagkaibigan, dapat si Jonathan. Biro lang po yun. Now, sino ba si Jonathan? Si Jonathan po ay ang panganay na anak ni Saul. Sino ba si Saul? No? Ang hari ng Israel.
Yes, siya po ang unang hari ng Israel, pero we do not consider him as first one kasi ang una talagang tinalaga ng Panginoon ay si Haring David. Pero yes, sige, sabihin na natin na ganon. Pero si Jonathan po ay ang panganay na anak ni Saul. And nagpakita ng pananampalataya si Jonathan nang sinugod niya ang isang kuta ng mga Filisteo kasama ang kanyang armor bearer. So, kung matatandaan niyo po sa mga Old Testament Bible reading natin na nakaraang taon, si Jonathan po ay isa sa mga Israelita at that time. Si Jonathan, sabihin natin, siya lang yung parang natatanging namumuhay na may pananampalataya sa Panginoon nung time na yon. Now, sa time po nila Jonathan at ni King Saul, malakas po ang panig ng mga Pilisteo laban sa Israel. Now, itong si Jonathan, siya po ay sumugod doon sa kuta ng mga Pilisteo at may kasama siya na bata na tigahawak ng kanyang sandata. Sila lang dalawa ang sumugod nung time na yon. At bakit ganun siya katatag? Kasi itong sinabi ni Jonathan. Sinabi ni Jonathan sa kabataang tagadala ng kanyang sandata, halika at tayo ay dumaan sa himpilan ng mga hindi tuling ito. Marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat walang makakahadlang sa Panginoon na magligtas sa pamagitan ng marami o ng kaunti. Na makikita nyo dito yung pananampalataya na meron si Jonathan. Na hindi niya tinitingnan na tayo ay konti lang at hindi natin kaya na sugpuin, no? Itong kuta ng, sabi niya pa nga dito, mga hindi tuli, pero specifically mga Filisteo po ito, no? And wala ko kayong ibang makikita sa mga Israelita during that time. Tanging si Jonathan lang ang may ganong klaseng pananampalataya. But after niyan, no? Pagkatapos po ng tagumpay na ibinigay ng Panginoon sa kanya, ang mga Israelita ay nahulog na naman sa mga bagay na hindi maganda. Kasi po wala siyang ibang nasasandalan at dumanas siya ng kahirapan. Kasi yung sinabi ko po sa inyo kanina, mababasa niyo yan sa 1 Samuel chapter 14. And doon din sa chapter na yon, naglabas ng panata si Saul, so King Saul, na walang kakain hanggat di nauubos ang kanilang kalaban. No? So, makikita nyo dito na naging salungat kasi nga gusto ni Saul na ubusin yung mga Filisteo. Sabi niya, walang kakain hanggat hindi sila nauubos. Pero ang nangyari po sa kanila, dahil hindi po yun ang kalooban ng Diyos, ang nangyari sa kanila, nanghina yung mga Israelita, tapos marami ang napapatay sa hukbo ng Israelita kasi nga walang kain. Pero at that time, ang sinabi ni Jonathan, magsikain tayo. Basta meron siyang sinabi doon at doon nagkaroon ng tagumpay ang mga Israelita. So, during this time, napakahirap ng sitwasyon na dinadaan ni Jonathan. Imagine, no? Ikaw lang yung sumusunod sa Panginoon and all the rest, pati yung ama mo, yung hari ng Israel, ay gumagawa ng mga aksyon na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil dyan, at mababasa din sa chapter 15, doon mababasa natin ang partial obedience ni Saul. Kasi ang sabi ng Panginoon ay ubusin ang mga Amalekites, no? Walang ititira, lahat papatayin. Pero hindi inubos ni Saul yung mga Amalekites. So dahil doon ay nagalit ang Panginoon at tinanggal na yung anointing ng Panginoon kay Saul. And mababasa ninyo sa chapter 16, doon na po inanoint or pinili or itinalaga si David bilang hari ng Israel. Bagaman hindi po ito fully. Hindi pa talaga yung sinabi kong tinalaga siya na agad yung naging hari, but kung matatandaan nyo sa mga pagbabasa po ninyo, pinapunta ng Panginoon si Samuel doon sa lugar ni Jesse at piniresenta lahat ng mga anak. And then, wala doon si David, tanging, kasi parang nagpapastol si David, so pinapunta or tinawag
si David at doon inanoint po si David. And in chapter 17, doon na po nangyari ang labanan ni David at ni Goliath. Okay? So maaring narinig niya ang sinabi ni David kay Goliath, no? Ito po yung sinabi ni David sa mga Filisteo. Lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwal kita. At pupugutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Filisteo sa mga ibon, sa himpapawid at sa mababangis na hayop sa lupa sa araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang malaman ng buong kapulungan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamagitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. So ito po yung tagpo na sinabi ni David, no? Sa mga Filisteo nung kanya na pong kakalabanin si Goliath. At malaki ang chance na ito po ay narinig ni Jonathan. And so sa wakas po, nakatagpo si Jonathan ng katulad niya. No? Imagine, no, for the past years o past na mga araw na lumipas, wala siyang naririnig na ganun. And yung time na yon sa chapter 17, that was the very first time na nakarinig siya ng isang lalaking mananampalataya sa Diyos. Alam niyo po anong una niyang, ano pong nakita niya doon? Isang kaibigan. That's why in chapter 18 verse 1, pagkatapos nun, ano nangyari? 'Di ba? Kung kayo ay nahiwagaan nung binasa natin yung verse 1, bakit gano'n na lamang ang kanyang naramdaman? Naulitin ko po anong sinabi sa chapter 18 verse 1, pagkatapos niya makapagsalita kay Saul, ang kaluluwa ni Jonathan ay napatali sa kaluluwa ni David. At minahal siya ni Jonathan na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Now, hindi po ito ibig sabihin na bading po si Jonathan. Bagkus, doon siya nakatagpo ng isang tunay na kaibigan. No? Dito nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Now, ganito din po dapat ang klase ng pagkakaibigan o kaibigan na meron ang isang Kristiyano. Okay? Merong pagkakatulad sa kaluluwa. No? Kung babalikan natin yung verse 1. At ang ibig sabihin nito ay magkatulad kayong nasa ilalim ng iisang otoridad. Ibig sabihin, iisa ang naghahari sa inyo. At yon ay ang Diyos. Pangalawa, may iisa kayong kilala ninyo ang nag-iisang Diyos. At ito ay hindi lamang po kilala na alam mo na may Diyos. Bagkus, meron kang intimate na relationship sa Kanya. Pangatlo, tinatahak ninyo ang daan ng Panginoon. Pareho kayo ng daan na tinatahak. No? At naghahangad ng kabanalan at tamang pagsamba sa Diyos. So, ganun po dapat ang ating kaibigan. At pangalawa, kayo ay may pagkakatulad sa pagmamahal. No? Hindi po nabuo ang isang buwan o kahit isang araw sa time na nabasa natin yung verse 1 ng chapter 18. Alam niyo po ba kung gaano katagal ang inabot bago yun naramdaman ni Jonathan kay David? Diba dito sa mundo, nung sinasabi, kilalanin mo muna kung okay ba yan, kung magiging friends ba kayo. Meron pa nga yung level, diba? Getting to know each other, tapos pagkatapos ng okay, maganda to, best friend na kita. No? Diba ganon? Alam niyo ba gaano katagal ang inabot bago ito naramdaman ni Jonathan kay David? Gaano katagal?
Isang iglap lang. Isang iglap lang. Ganun na agad yung bond na meron siya. Siguro nga, hindi pa sila nag-uusap ni David eh. Pero ganun na ang kanyang nararamdaman. Anong sabi dyan? Minahal siya, no, ni Jonathan na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Na pag sinabi nating kaluluwa, ito ay patungkol sa buong pagkatao. No? So merong pagmamahal. Ganun po ang pagmamahal na meron. Hindi yung, sige, dahil okay tayo ngayon, best friends kita. Pero kalaunan, kapag may nagawang hindi maganda, hindi ko na siya best friend. So ganun po ang relasyon na tinuturo ng mundo. Pero ganito ang relasyon ng tunay na pagkakaibigan. At meron pong commitment. Na kung titingnan po natin sa chapter 18, verse 3 to 4, sinabi po dito, nang magkagayoy, nakipagtipan si Jonathan kay David, sapagkat kanyang minahal siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Verse 4, hinubad ni Jonathan ang balabal na nakasuot sa kanya at ibinigay kay David, pati ang kanyang baluti, tabak, busog, at pamigkis. Ano pong pinapakita dito? No? Bakit ibinigay iyon ni Jonathan kay David? Now, sa mga komentaryo ng mga naunang nating mga mananampalataya sa atin, sinabi dito na ito daw yung pagpapakita ni Jonathan at pagsabit niya sa Panginoon na si David ang susunod na hari ng Israel. But isa din dito na pinapakita ay ang layunin. Ang layunin ng isang tunay na kaibigan ay ano? Layunin ng tunay na kaibigan ang ikalalago ng kaibigan niya na hindi iniisip ang sariling kapakanan. That's the true friend. Ang iniisip ng kaibigan mo para sa iyo ay ang iyong paglago sa Panginoon at hindi ang kanyang sariling kapakanan. No? Sabi nga sa Filipos 2 verse 3 to 4, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Although ito pong verse na to ay patungkol sa kung paano tayo nakikipagsalamuha sa iglesia. No? And sabi ko nga po kanina, ang relasyon na meron tayo ay sa kapwa mananampalataya. So ganun po meron. Ganun po ang commitment na meron tayo sa ating mga kaibigan. Anong commitment natin? Our goal is ang kaibigan na yan ay lumago sa kanyang pagsunod at pananampalataya sa Panginoon. So kung ang kaibigan mo ay humihila sa'yo at nagtutulak sa'yo na gumawa ng mga bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos, well, kung best friend mo yan, hindi po yan ang kaibigan na itinuturo sa atin ng Panginoon. Pangapat, ang tunay na kaibigan ay may loyalty. Loyalty. No? Kung titingnan nyo po sa verse 19, sa chapter 19 at chapter 20, so hindi na po natin mababasa yung buong chapter na yan, pero kung makikita nyo po sa dalawang chapter na yan, kahit ilang ulit na po na pinagbantaan ni Saul na patayin si David. Naalala niyo po yung story nun? Ilang ulit po na tinatry ni Saul na patayin si David. Kahit na may ilang ulit po yan, ay kung gaanong paulit-ulit na gustong patayin ni Saul si David, ay ganun ding paulit-ulit na pinotektahan ni Jonathan si David mula kay Saul. And take note, si Jonathan ay ang anak po ni Saul. Pero sinong iniingatan niya? Si David. No? Ang katapangang ito ay naguugat po sa kanilang parehong pananampalataya sa Diyos. So hindi po ito yung parang si Jonathan ay galit sa kanyang papa, kaya ang pinoprotektahan niya yung kaibigan. Ay, hindi po yan.
Alam ko po na nadanasan na natin yan, no? Na mas inaaway pa natin magulang natin, pinoprotektahan pa yung kaibigan. Hindi po yun. Makamundo po yun na pamamaraan. Pero ito, pinoprotektahan niya si David, hindi dahil ayaw niya sa kanyang tatay, bagkus sila ay may parehong pananampalataya sa Diyos. And bilang tunay na kaibigan, ay dapat tayo po ay nagiging encouragement sa ating kaibigan. So, kung mababasa niyo po ang chapter 23, niligtas po, sa chapter 23 po ng 1 Samuel, ito po yung time na niligtas ni David ang bayan ng Keilah. Meron pong bayan doon na Keilah. Niligtas ni David yung bayan na yon mula po sa mga Filisteo. Kaya lang, nung nalaman po ni Saul na nandun si David, pumunta si Saul doon. At alam nyo, nung ginawa ng mga tao sa Keilah, sabi ng mga tao sa Keilah, okay, ibibigay nila si David kay Saul. No, imagine yung pakiramdam na naramdaman ni David. Patapos siyang makipaglaban sa Filisteo para protektahan yung mga tao sa Keilah, ay siya ding yung mga taong pinotektahan at niligtas si David, ay siya ring mga tao na magbibigay sa kanya kay Saul upang patayin siya ni Saul. Imagine that. No? May ganyan ba kayo mga kaibigan? Ganyan ang kaibigan sa mundo. No? Magaling lang kapag maganda ang pinapakita mo. Pero kapag may mas advantage dito sa kabila, babaliktarin ka na. Yun. Pero doon pa rin tayo pumupunta. No? Nakakalungkot na ganun po, kung ganun po ang ating ginagawa. So si David, ganun na lamang ang kabigatan ng puso na kanyang naramdaman. Pero ano pong ginawa ni Jonathan? Sabi sa chapter 23, verse 16 to 17, tingnan niyo pong ginawa ni Jonathan. Si Jonathan, na anak ni Saul, ay naghanda at pumunta kay David sa Hores at pinalakas ang kanyang kamay sa pamamagitan ng Diyos. No, after a very devastating na pangyayari, anong ginawa ni Jonathan? Pumunta siya kay David. At anong ginawa niya? Pinalakas sa pamamagitan ng Diyos. Hindi lang po ito yung encouragement na, kaya mo yan. Go lang. Laban lang, no? Yung mga ganyan salita. Laban lang, pero hindi natin alam anong pinaglalaban mo. Paano ka lumalaban? Paano ka nag-go lang? Hindi po yun yung parang superficial lang na mga salita. But ang ginawa na pagpapalakas ni Jonathan ay sa pamamagitan ng Diyos. Paano niya yung ginawa? Ipinaalala sa kanya ang mga pangako ng Diyos. Ganun po dapat mag-encourage ang isang tunay na kaibigan. Ipapaalala sa iyo ang pangako at mga ginawa ng Diyos. Kaya tingnan nyo anong sinabi niya sa verse 17. Sinabi niya sa kanya, huwag kang matakot sapagkat hindi ka malalapatan ng kamay ni Saul na aking ama. Ganun sinabi niya, no? Ikaw ay magiging hari ng Israel at ako'y magiging pangalawa mo. Nalalaman din ito ni Saul na aking ama. Anong pinapahiwatig po dito ni Jonathan? No? Hindi po ito bulag na encouragement. Go lang, laban lang. Fight. Hindi po yun bulag na pag-encourage. But anong pinaalala niya? Paano siya pinalakas sa pamagitan ng pangako ng Diyos? Ganun po ang halaga ng pagkakaroon ng kaibigan na tunay na kaibigan, na biblical na kaibigan, na ang kaibigan mo ay isang mananampalataya. Ganun ang pagpapalakas, ipapaalala sa iyo kung ano ang pangako ng Diyos. Dahil ang isang mananampalataya, ang tunay na comfort niyan ay ang comfort ng Diyos. Hindi yung papunta-punta sa dagat. Hindi yung kakain, stress eating. Ano pa bang mga pamamaraan natin kapag tayo po ay stress? Pagkain ng matatamis. Or ano pa ba? Hindi po ganun ang pagpapalakas ng isang tunay na kaibigan. Tara, kain tayo. Tara, no?
Inom tayo. Tara, karaoke tayo. Kalimutan muna natin ng mga bagay-bagay. Hindi po kalimutan. Ang tunay na pagpapalakas, tandaan mo ang salita ng Diyos. May ganun ba kayong kaibigan? Na sa tuwing hindi kayo okay, ang sasabihin sa'yo, ang salita ng Diyos. No? Pinagpala ka kapag may kaibigan kang ganon. No? Sabi nga sa Proverbs 17:17, ang kaibigan sa lahat ng panahon ay nagmamahal. No? Pinalalakas ka ayon sa salita ng Panginoon. Alam niya ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Yan ang kaibigan na dapat meron tayo. Alam niya kung ano yung kalooban ng Diyos sa'yo. Hindi yung kaibigan na ilalayo ka sa kalooban ng Diyos. Yung sasabihan ka pa, ikaw kasi, pupasok ka pa dyan. Yan, naging pastora ka tuloy. Yung mga ganon. Hindi po ganyan ang kaibigan na inihanda ng Diyos sa atin. Now, makikita po natin ang lalim ng pagkakaibigan nila Jonathan at ni David. Basahin ko po sa inyo sa 2 Samuel chapter 1, verse 25 to 26. Sabi dito, paano nabuwal ang magigiting sa gitna ng labanan? By the way, ito pong nangyari dito, namatay po si Jonathan. Namatay po si Jonathan. At tingnan nyo kung anong sinabi ni David. Paano nabuwal ang magigiting sa gitna ng labanan? Si Jonathan ay patay na nakabulagta sa iyong matataas na dako. Ako'y namamanglaw dahil sa iyo, kapatid kong Jonathan. Ikaw ay naging kalugod-lugod sa akin. Tingnan niyo po anong sabi ni David. Ang iyong pagmamahal sa akin ay kahanga-hanga. Higit pa sa pagmamahal ng mga babae. Ano sabi ni David? Ang iyong pagmamahal sa akin ay kahanga-hanga. Higit pa sa pagmamahal ng mga babae. Ano ibig sabihin doon ni David? No? Bading si Jonathan? Hindi. Pero pinapakita dito ni David na yung klase ng pagmamahal na meron si Jonathan sa kanya ay parang asawa. Na iingatan ka. Isang katipan na laging nandyan para sa iyo, para palakasin ka sa pamagitan ng Diyos. No? Ako, wala po akong mga salita na maide-describe kung gaano yung pagkakaibigan na meron sila. Pero one thing is for sure, no? Wala ka, no? Grabe. Kamangamanghang pag-ibig iyon. Nahigitan pa, no? Yung pag-ibig ng isang kasintahan. Nararapat lang po na piliin natin ng tama ang kaibigan dahil dito din tayo hinuhubog ng Diyos. Tandaan nyo po, sa mga kaibigan nyo po, dito po kayo hinuhubog din ng Diyos. No? Kung paano tayo dapat mamuhay ayon sa pagkakakilanlan natin kay Kristo. So you must choose right and correct and godly and biblical friends. Hanapin nyo si Jonathan. No? Huwag si Belial. No? Huwag yung mga aso. No? Tayo ay makisama sa mga makadiyos, sabi ni John Calvin, no? Tayo ay makisama sa mga makadiyos at tapat upang tayo'y matulungan nila sa kanilang payo at matulungan din natin sila bilang kapalit. Sa ganitong paraan, tayo'y magbibigkis sa Panginoon at ang ating pagkakaisa ay mananatili kay Kristo bilang ating ulo. Yun po yung goal ng kaibigan, na manatili kayo sa pagkakaisa ninyo kay Kristo bilang ulo ninyo. So, ano po yung mga dapat nating disiplina na gawin?
na ngayon ating natutunan na ang pagkakaibigan ay dapat pala may tamang disiplina at may tamang kaibigan. Unang-una, dapat po ninyong gawin ay ituon ninyo ang relasyon ninyo sa Diyos. Dapat ang kaibigan na meron ka ay may relasyon sa Diyos. Nakaugat sa parehong pananampalataya at pag-ibig sa Diyos ang meron kayo. No? Ganun po dapat. Unang-una na dapat ninyong titingnan. Pangalawa, bigyang pansin ninyo ang maka-Diyos na pagkatao ng taong iyon. No? Ang mga mananampalataya ay tinawag na pumili ng mga kaibigan na nagpapakita ng maka-Diyos na pagkatao. Yun po ang tawag sa atin. Pumili ka ng kaibigan na nagpapakita ng maka-Diyos na pagkatao. Godly behavior. At may parehong pananampalataya. Not necessarily pareho kayo ng iglesia. No, ang mga relasyon sa mga hindi mananampalataya, bagamat maaaring gamitin para sa pag-iebanghelyo, ay hindi dapat humantong sa kompromiso ng pananampalataya o kabanalan. Hindi dapat po maging ganon. Huwag kayong mag-alala. Meron po tayong tamang pakikipagrelasyon sa mga hindi mananampalataya. I-discuss natin yan mamaya. Pero take note, ang ating kaibigan ay dapat tinitingnan natin na yung kaibigan na yon ay nagpapakita ng maka-Diyos na pagkatao. Kasi kung hindi po alam nyo mangyayari, compromises. Magsasabuatan pa kayo. Makikita natin yan mamaya. Sabi nga ni John Owen, sabi po sa 2 Corinthians 6:14 na binasa natin kanina, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Alam niyo po, very explicit ang salita ng Diyos sa issue ng pakikipagrelasyon. Pag sinabi natin explicit, napakalinaw ng salita ng Diyos sa kung paano tayo dapat nakikipagrelasyon o nakikipagkaibigan. Anong sabi? Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagat anong pagsasama mayroon ng katuwiran at kasamaan? O anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? And kanina nga, di ba, sa morning service, anong isa sa dahilan bakit dumadaan ng pighati ang isang mananampalataya? Kasi kailanman hindi magiging isa ang liwanag at kadiliman. So paanong ikaw sobrang G ka? Sobrang relax na relax ka kasama ang hindi mga mananampalataya. Ano nangyayari? Bakit ganun? Mamaya may kita natin yon. And sabi ni John Owen, ang mga nagnanais, listen carefully, ito is a good wisdom sa isang mananampalataya. Sabi ni John Owen, ang mga nagnanais mapanatili ang kanilang sarili mula sa kasalanan ay dapat pumili ng mga kaibigang magbabantay sa kanila, magpapayo at magpapalakas ng loob sa pagsunod ng Diyos. No? Kung gusto natin, manatili ang ating mga sarili na malayo sa kasalanan, dapat daw tayo pumili ng mga kaibigang magbabantay sa atin. Kaibigang magsasabi sa iyo, bro, mali na yan. Hindi yung kaibigan na, sige, ako bahala sa iyo. Gawin mo lang yan. No? Alam na ang tama, nagnanais. Okay. So, isa sa dahilan, bakit nananatili sa makamundong kaibigan ang isang mananampalataya is this. Dahil magagawa niya ang kanyang makasariling kagustuhan. Isa sa mga dahilan, bakit nananatili ang isang mananampalataya sa pakikipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya, isa sa mga dahilan ay dahil magagawa niya ang kanyang makasariling kagustuhan. Gaya nga ng sinabi ni Thomas Watson, ang tunay na pagkakaibigan ay nakabatay sa biyaya. No? Ang pagkakaibigang sinimulan sa kasalanan ay hindi pagkakaibigan, kundi isang sabuatan. Imagine, Thomas Watson, ilang taon na to, lumipas.
Pero tingnan niyo po yung words of wisdom na meron siya. Ang pagkakaibigang sinimulan sa kasalanan ay hindi pagkakaibigan. Hindi yun pagkakaibigan po. Kundi isang sabuatan. No? Bakit? Kasi hindi ka sasawayin yan. Aaprubahan ka pa. Yun po ang sabuatan. Approve. At sabi po sa Proverbs 13:20, ang lumalakad na kasama ng matalino ay magiging matalino rin. Ngunit ang kasama ng mga hangal, kapahamakan ang daranasin. No? Bad company corrupts. No? Remember, ang Kristiyano po ay kinakamuhian ng mundo. Dapat po kayong kamuhian ng mga hindi mananampalataya. Now, I'm not saying na dapat humanap kayo lagi ng away. Hindi po yun ang ibig sabihin. Malinaw po ang salita ng Diyos kaninang umaga. Kung ikaw ay nasa gitna ng mga hindi mananampalataya at ikaw ay namumuhay ng may kabanalan kay Kristo, it's possible na dumanas ka ng kapighatian, pag-uusig mula sa kanila. Pero wag nyo pong kakalimutan na ang pagmumuhay ng may kabanalan kay Kristo ay maaari ding magligtas sa mga hindi mananampalataya. No? Number 3, ano yung disiplina natin dapat sa pakikipagkaibigan? Gamitin ito para sa kabanalan. Sabi nga sa Proverbs 27:17, ang bakal ay magpapatalas sa bakal, at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao. Anong sinasabi dito? Ang isang kaibigan ay dapat tumutulong sa iyo na may kabanalan kay Kristo. Hindi yung binabalik ka sa makamundong gawi. Ang kaibigan dapat ay nagsha-sharpen sa iyo, no? Ito dapat ay tumutulong sa iyong paglago. Kaya sa pakikipagkaibigan, gamitin natin ito para sa kabanalan. No, ganun dapat yung mindset natin whenever we enter into a relationship. And when I say relationship, friendship. No? Number 4, iwasan ang idolatry sa pakikipagkaibigan. Ang Diyos dapat ang iyong piniplease at sinusunod, hindi po yung kaibigan. No, minsan isang tawag lang sa'yo ng kaibigan, shung! Doon ka na, no? Ready to go ka lagi. Kahit na mabaliwala mo yung mga bagay na dapat mong gawin sa iyong pagsamba sa Diyos. It could happen. Idolatry. No? And number 5, ito na yung dapat na relasyon na meron tayo sa mga hindi mananampalataya. Gawing misyon ang pakikipagkaibigan sa hindi mananampalataya. Now, although yun po yung sinasabi natin, hindi dapat tayo makipamatok sa mga hindi mananampalataya, hindi po ibig sabihin na iiwasan natin sila. Bagkus ang tamang relasyon na dapat meron tayo sa mga hindi mananampalataya ay ito ay ginagawa nating misyon upang sila sa biyaya ng Diyos ay maligtas. Ganon dapat yung mindset na meron tayo sa tuwing tayo ay nakikisalamuha sa mga hindi mananampalataya. Hindi para magawa natin yung mga makamundong kagustuhan pa natin. But para sila ay maligtas. Tinawag ang mga mananampalataya na makisangkot sa relasyon sa mga hindi mananampalataya para sa layunin ng pagbabahagi ng ebanghelyo. Yun po dapat. At pagiging asin at ilaw sa mundo. Gayunpaman, take note, dapat nilang panatilihin ang kanilang kabanalan at hindi dapat ikompromiso ang kanilang pananampalataya. Ganun po dapat ang relasyon na meron kayo sa hindi mananampalataya. So, ibig sabihin, hindi po mali ang makipag-usap, kaibigan, ginanon ko po kasi hindi po ganun ang kaibigan. Your only reason bakit ka nakikipag-usap sa mga hindi mananampalataya
is para maging asin at ilaw. Hindi po para magawa mo yung kalayawan mo. Eto, hindi nila alam na Kristiyano ako. Hey, what's up? Huh? Where you going? Going to the club? Let's go. Wag lang doon sa cabin. Doon lang sa balanga. Hindi kasi ako makikita. Ganun ba? Bagong lugar. Walang nakakilala sa akin. So whenever there is an opportunity, ano yung tinitake nyo na opportunity? Sabi nga kanina, no, sa morning service, tinitake mo ba yung opportunity to glorify God? To exercise your faith? Or to exercise yung pagsunod mo sa laman? Dalawa lang yun. No? Pero sabi sa 1 Peter 2:12, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil, upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Sa araw na sila ay iligtas ng Diyos. Ganun dapat. Kasi mahirap po kapag nag-compromise tayo tapos iligtas sila ng Panginoon, alam niyo po mangyayari, ma-discourage sila. Or maki-question nila yung pamumuhay mo. Pag naligtas sila, di ba? Di ba Kristiyano? Di ba? Parang ganun ang pwedeng mangyari. So the challenge dito po sa atin ay pag-igtingin ang iyong relasyon sa kapwa mananampalataya. Ganun, yun po dapat yung dinedevelop natin. No? Our relationship sa mga kapwa mananampalataya. So itama natin ang relasyon natin sa mga hindi mananampalataya. It must be evangelistic. Ganun po dapat ang relasyon meron tayo sa mga hindi mananampalataya. Evangelistic po yun dapat lagi. At putulin natin ang relasyon sa di mananampalatayang tumatanggi sa Diyos. So, ibig sabihin po, evangelistic, yes. Pero kapag sila ay hindi talaga, ayaw talaga nilang tumanggap, that will be the time na ipagpag na po natin. Magpapagpag tayo. Ibig sabihin, it's enough. No? Cut the ties na. Ganun po. So, ito po yung parang warning sa atin. Kung paano ka nakikisalamuha sa mga tao na nasa paligid mo, ito ang nais ng puso mo. No? Makikita po yan. Kung ano po yung desire natin sa puso natin, makikita po din yan sa mga relasyon na meron tayo. Sa mga taong pinipili natin. So, choose your friend wisely. Hanapin niyo po si Jonathan. Wanted Jonathan, no? So, ito po ang huling disiplina na atin pong dapat tingnan lagi sa atin pong disiplina sa relationship na meron tayo. So next Sunday, in our evening service, dudako na po tayo sa ibang disiplina. Tapos na po tayo sa relationship. Next Sunday, it will be discipline on the mind. So mahalaga na paalala din po ito sa atin. So dito po magtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagtatama mo sa amin. Kami po ay dapat na maging matalino at wais sa aming pagpili sa mga relasyon na meron kami. Salamat dahil ipinakita mo ang tamang pakikipagkaibigan, even ang tamang pakikipagsalamuha sa mga hindi mananampalataya. At dahil ito talaga ay magkakaroon talaga ng epekto sa aming paglago.
Naway panalangin ko po na maging masunurin kami sa iyong salita at ang tanging hangarin namin ay patuloy na lumago sa kabanalan at kasama doon ay ang tamang pagpili sa aming mga kaibigan. Salamat o Diyos dahil ito isang tawag muli sa amin na pag-igtingin ang aming relasyon bilang mga mananampalataya. Na ang aming kaligayahan ay nasa presensya mo o Diyos at sa presensya ng iyong katawan, ang iglesia. At hindi sa labas, hindi sa kung ano ang ino-offer ng mundong ito. Bagkus sa kung ano ang kalooban at nararapat sa amin bilang mga iniligtas at mananampalataya. Naway mabigyan ka ng papuri sa mga relasyon na meron kami. Taming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.